So, ikaw na empleyado, kapag na-pull out ka, ano ang gagawin mo? Back to agency ang tawag nila doon. Kailangan ba mag-submit ka ng resignation letter? Kasi karamihan ng mga back to agency, pinapapirma nila ng resignation letter. Wag na wag mong gagawin yon kung ikaw ay isang agency employee. Huwag kang pipirma ng resignation letter, huwag kang gagawa ng quit claim, release, waiver, wala. Kahit sabihin nila na para makuha mo yung huling sahod mo, makuha mo yung prorated 13-month mo, mabigyan ka namin ng panibagong assignment, huwag po kayong maniniwala. Okay? Kasi under the law, kapag ikaw ay na isang agency employee ay nawalan ng trabaho or natanggal doon sa kanilang kliyente, meron silang 3 buwan para bigyan ka ng panibagong assignment sa iba nilang kliyente. Okay? May tama naman yung pagkakasabi ng SENA officer na sa pagitan ng agency at ng kumpanya kung saan ka naka-deploy or naka-assign, ang employer mo ay ang agency. So, sila, yung may pananagutan sa'yo, nahanapan ka ng panibagong assignment. Okay? Kapag natanggal ka sa kanilang kliyente. So, within 3 months, ano ang mangyayari kapag lumampas ang 3 months? Walang assignment si agency para sa'yo. Walang panibagong deployment. Magre-resign ka ba? No. Huwag kang magre-resign kasi obligasyon ng agency na bayaran ka na ng separation pay kapag lumampas ang 3 months na hindi ka nila nabigyan ng panibagong deployment or assignment. Itong agency na to, ito yung may lisensya under Department Order 174, DO 174. Ito yung tinatawag namin sa batas na contractor or subcontractor. Pero ang tawag in layman's term ay agency.